10 bagay na ginagawa ng Cebu, isa sa pinakamahusay sa Pilipinas. Sa likod ng bawat ngiti ng mga Cebuanos ay ang yaman ng kanilang kultura na tunay na ipagmamalaki ng bawat Pilipino. Kung gusto mong malaman kung bakit patuloy na hinahangaan ng Cebu, manatili hanggang dulo dahil bawat segment ay magpapatunay kung gaano ito ka-espesyal sa puso at kasaysayan ng ating bansa. Ikauna, ang Cebu ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong bansa. Dahil sa matatag nitong industriya ng kalakalan at manufacturing. Dito matatagpuan ng Mactan Export Processing Zone na nagbigay ng libu-libong trabaho sa mga residente. Bawat araw ay daan-daang produkto ang inululuwas mula Cebu patungo sa iba't ibang bansa. Ang mga elektronikong kagamitan, kasuotan at muebles na gawa sa Cebu ay patunay ng husay at kasipagan ng mga Pilipino. Hindi lang ito kabuhayan, kundi sumisimbolo ng sipag at determinasyon na nakabaon sa puso ng bawat Cebuano. Ikalawa, hindi magiging kumpleto ang pagbisita sa Cebu kung hindi matitikman ang kanilang lechon na kilalang pinakamasarap sa buong mundo. Ang crispy balat at malinamnam na laman ay gawa sa espesyal na timpla ng mga lokal na pampalasa na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Pinipilahan nito ng mga pamilihan tulad ng Karkar at Talisay, kung saan mismong mga residente ang nagmamayabang sa loro na lutong Cebu. Maging ang mga kilalang chef at artista ay hindi makaiwas na purihin ang natatanging sarap ng Cebu lechon. Sa bawat kagat ay ramdam ang pagmamahal ng mga Cebuano sa kanilang kultura at tradisyon sa pagluluto. Ikatlo, ang makasaysayang Magellan's Cross sa sentro ng Cebu ay buhay na paalala ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Araw-araw ay dumadagsa ang mga deboto at turista upang magdasal at kumuha ng kaunting kapayapaan sa lugar na ito. Hindi lamang ito isang monumento, kundi isang banal na simbolo ng pananampalataya ng mga Pilipino. Sa paligid nito ay makikita ang mga pintang naglalarawan ng kasaysayan ng ating bansa. Tunay na nakakapangilabot ang makaramdam ng parehong diwa ng pambansang identidad mula sa unang pagdating ng mga Espanyol hanggang ngayon. Ikaapat, isa sa pinagmamalaking tradisyon sa Cebu ay ang makulay na Sinulog Festival. Tuwing Enero ay sumasayaw ang libo-libong tao sa kalsada bilang pagpupugay sa Santo Niño, kasabay ng tunog ng tambol at palakpakan ng mga manonood. Punong-puno ng makukulay na kasuotan at atraksyon ng buong syudad na nagdadala ng saya at pag-asa sa bawat dumadalo. Hindi lang ito selebrasyon, kundi isang taimtim na panata ng mga Cebuano sa kanilang pananampalataya. Sa bawat Pit Senyor na sigaw ng mga tao ay ramdam ang mainit na samahan at pagmamalaki bilang Pilipino. Ikalima, hindi rin matatawaran ang ganda ng kanilang mga beach tulad ng Bantayan Island at Malapascua. Sobrang linaw ng tubig na tila salamin at mga puting buhangin ay parang malabulak na kay sarap hawakan. Maraming Pilipino ang nagbabakasyon dito upang makalimot sa stress at maramdaman ang tunay na katahimikan ng kalikasan. Ang sunset sa Bantayan ay parang ginuntian na naglalakbay sa dagat kapag unti-unti itong lumulubog. Ito ang patunay na ang Pilipinas ay may kayamanang hindi kayang pantayan ng kahit anong banyagang destinasyon. Ika-6, ang natatanging pagkaing puso o hanging rice ay patunay na pagiging praktikal at malikhain ng mga Cebuanos. Ginagawa itong kasabay sa halos
lahat ng pagkain lalo na sa mga karinderyang sa buong Cebu. Matagal itong nababalot sa dahon ng nyug at madaling bitbitin ng mga malalakbay o manggagawa. Simple man itong tingnan, siksik ito sa lasa at puno ng kwento ng araw-araw na buhay. Sa bawat kagat nito ay ramdam ang pagiging maparaan ng Pilipino na kayang gumawa ng solusyon sa simpleng paraan. Ikapito, isa sa hindi kalakwasang nalalaman ay mga sikat na guitar industry ng Lapu-Lapu City. Ang mga gitara dito ay gawa sa dekalidad na kahoy at sinisikap ng mga artisan na mapaganda ang tunog at disenyo nito. Dahil dito, maraming musikero mula ibang probinsya at bansa ang pumupunta sa Cebu para bumili ng kanilang sariling gitara. Ang bawat piraso ay may kasamang kwento at pagmamahal mula sa gumagawa. Ipinapakita nito na likas sa Pilipino ang pagiging artistiko at may malalim na pagpapahalaga sa sining. Ikawalo, sa Cebu rin matatagpuan ang mga kakaibang adventure spot tulad ng Kawasan Canyoneering sa Badyan. Libo-libong kabataan Pilipino ang sumusubok ng pagtalon mula sa matataas na talon at pagtawid sa mga mabatong ilog. Bukod sa adrenaline rush, makikita rin nila ang napakalinis na turquoise na tubig habang nilalakbay ang kagubatan. Hindi lang ito adventure, kundi pagsilip sa likas na ganda na ipinagkaloob sa atin ng may kapal. Sa bawat hakbang patungo sa dulo ay ramdam ang saya ng pagiging buhay at ang sarap maging Pilipino. Ikasyam, ang Cebu ay kilala rin sa paglago ng business process outsourcing or BPO industry. Maraming call center companies ang nagbukas sa Cebu dahil sa husay ng mga Cebuanos sa komunikasyon at customer service. Libo-libong kabataan ang nabibigyan ng oportunidad at magandang sweldo na tumutulong sa kanilang pamilya. Dahil dito, unti-unting umunlad ang kabuhayan at nakatulong ito sa pag-angat ng buong syudad. Pinapakita nito na ang Pilipino ay hindi lang masipag, kundi matalino at kayang makipagsabayan sa buong mundo. Ikasampu, kahanga-hanga rin ang samahan at malasakit ng mga Cebuano sa isa't isa. Sa panahon man ng kalamidad o simpleng pagdiriwang, mabilis silang nagtutulungan at nagbabahagi ng biyaya. Sa mga barangay, makikita ang bayanihan na hindi nawawala sa mga simpleng proyekto at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanilang kultura ng pakikisama ay naging inspirasyon sa mga bisita at ibang Pilipino sa labas ng Cebu. Dito natin mas nakikita ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Mapagmahal, matapang, at handang magmalasakit sa kapwa. Ngayon ay mas malino kung bakit hindi lang basta lugar ang Cebu, kundi isang simbolo ng kahusayan at pagmamahal sa bayan. Patuloy nating ipagmalaki ang ating sariling yaman at kultura dahil bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento ng tagumpay na dapat ipagsigawan sa buong mundo.